ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning, Susan. Mantani, don't tell me, maalisangan pa rin Ay, ngayon. nako, Susan. Tama ka, mga kapuso. Kaya dapat I am ready ka, Susan, ha, mga kapuso, dahil maalinsangan Sobrang pumuli init. ang panahon. At dito nga sa Metro Manila, mas mataas na, Susan, ang ating init factor. 45 degrees Celsius. At merong tsansa ng ulan, yan yung nagpapataas sa init factor natin. Pero yan ay mga bandang sa hapon. At sa iba pang panig ng basa, posible rin ang ulan o thunderstorm mula dyan sa Southern Luzon, Bicol, Mimaropa, dyan sa buong Visayas at sa buong Mindanao. Lalong-lalo na pagdating sa hapon at ito ay dahil sa patuloy na pag-ihip ng easterlies at dito naman sa Northern Luzon ay yung epekto ng ridge ng high pressure area. At dahil diyan, inaasahan ang init factor sa ilang piling lugar. Sa Cabanatuan, 45 degrees Celsius, Tuguegarao, 41, sa Dagupan, 42 degrees Celsius. At dyan sa Legazpi, na kung saan dinadaos pa rin yung palarong pambasa, 39 degrees Celsius. At sa Visayas, 40 degrees sa Iloilo, 41 sa Cebu. At dyan po sa Mindanao, pinakamalinsangan sa General Santos City, kung saan posible ang 41 degrees Celsius. At mga kapuso, yung pong ating init factor, kung maglalaro mula 32 hanggang 41 degrees Celsius, posible po yung heat cramps o heat exhaustion. At kung lagpas naman ng 41 degrees Celsius ang init factor, mas mataas ang tsansa naman ng heat stroke. Base po yan sa heat index, human discomfort chart ng Pag-asa. Matinding pagkahapo, pananakit ng kalamnan at mabilis na pulso, yan po ay ilan lamang sa mga senyales na masama ang nagiging reaksyon ng iyong katawan sa naranasang matinding init o alinsangan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani.